Welcome back to the breakdown. So, para sa unang topic natin ngayong taon, after nung reflection ko for 2024, usapang Gilas ulit kasi medyo late na ako. Marami akong na-miss na itakel tungkol sa Gilas Pilipinas. Ako ay isang avid supporter at fan ng Gilas Pilipinas. Pinapanood ko sila closely. Gusto ko lang pag-usapan yung mga recent na naganap sa loob ng Gilas Pilipinas. At least last year, nasa first year na tayo since tinake over ni Coach Tim Cone yung program. Ang dami ng magandang nangyari sa Gilas the past year, diba? And sabi nga ni Tim Cone, hindi pa nila nare-reach yung totoong potential nila kasi 1 year pa lang sila into the 4-year program. So, hindi pa ito yung best. Pero so far, sobrang exceptional na nakikita natin. Marami ng sobrang bagay na hindi natin ina-expect na ma-achieve ng Gilas. So, isa-isayin lang natin. So, ang isa sa mga malalaking accomplishment ng Gilas Pilipinas since Tim Cone took over the program is nung tinalo nila ang Latvia. So, ito yung first official European team since 1960 na tinalo ng Gilas in a FIBA tournament by beating Latvia noong July 3, 2024 sa score na 89-80. Ito, walang nag-expect talaga naman nanalo tayo dito. Pero sobrang ganda ng nilaro ng Gilas Pilipinas na even ako na surprise ako sa pinakita nila. Isa pa sa mga accomplishments na nagawa ng Gilas the past year is nung tinalo nila yung New Zealand Tall Blacks sa score na 93-89 sa FIBA Asia Cup qualifiers for the first time since sumali yung Oceania sa FIBA Asia. Tung 2017 ba? 2017 yata, pinagsama yung Oceania, yung Australia, New Zealand. Sinama sila sa Asia kasi wala naman silang ganong kasama sa continent na yun. Ever since noon, di pa tayo nanalo sa New Zealand. Tapos, bigla nilang tinalo for the first time. And ito pa yung team na bumalik si Corey Webster, isa dun sa mga parang main guys ng New Zealand na sobrang galing talaga na hindi nila ma-stop noon, naalala ko. Yun, kudos to Gilas Pilipinas. Ang isa pa sa mga malalaking accomplishments ng Gilas ngayong taon, 2023 to, late 2023 nung October, is nung nakuha natin yung gold medal sa Asian Games nang talunin natin ng Japan sa score na 70-60. Ito yung first Asian Games gold natin sa basketball since 1962. Alam naman natin yung mga curse na nangyari sa Pilipinas sa Asian Games. Parang, di ba, ang dami nating mga masasakit na heartbreak sa tournament na yan. Pero tingnan mo naman yung ginawa ng Gilas Pilipinas. This was since Tim Cone handled the program. So yun lang yung mga recent at mga notable accomplishments. Actually, marami pa. Hindi ko naman na sigurong kailangan sabihin na sa internet na lahat. Di ba, mapapanood nyo nga yung games nila ng full. Pero yun yung mga notables na achievement ng Gilas Pilipinas the past year since Tim Cone took over the program. And ano nga ba yung dahilan kung bakit naging ganun ka-successful yung program ni Tim Cone compared sa mga dating coaches? Well, alam naman natin kung ano yung maraming ups and downs ang Gilas Pilipinas. Umpisahan na lang natin dun sa realm ni Chot Reyes kung saan dinala naman niya yung Gilas Pilipinas sa World Cup noong 2014, which is over 10 years ago. That was good. Pero after nun, talagang dun na nagsimula yung downfall ng Gilas Alam na natin yan, lahat nagre-report na yan, sobrang tagal na panahon na yan. Pero ngayon, nasa new era na tayo ng Philippine basketball. Ito na yung era ni Tim Cone. Ano nga ba yung ginagawa ni Tim Cone na iba dun sa ginagawa nila Chot Reyes at nila Tab Baldwin at ng mga dating naging coach ng Gilas, kung bakit sila ganun ka-effective now, bakit sila nakaka-receive ng ganitong klaseng success? Well, una-una is finally nag-stick na tayo sa isang system, sa isang totoong basketball system na mas organized at nagpa-priority sa defense. Alam naman natin, ang problema naman kasi talaga ng Gilas is that practice time at continuity. Kahit dribble drive pa yan ni Chot Reyes, basta merong continuity, same players, alam mo yun, mas maraming practice time. Magje-gel yan eh. Eventually, yung dribble drive na yan, magiging sobrang smooth yan. Tandaan natin, yung defending champions na Boston Celtics ay dribble drive offense ang gamit. At sila yung naging NBA champions last year. Kahit anong offense to be honest, marami nagsasabi dyan na kailangan natin mag-adapt ng European system, kailangan natin mag-hire ng European coach. Semi-true, pero at the same time, sa basketball kasi, it's a game of matchups, it's a game of chemistry. Kahit anong system pa yung i-adapt mo, depende naman yung sistema. Gagana yung system na yan, depende sa skill set na players na meron ka. In other words, kahit anong system yan, basta bibigyan mo ng time para mag-develop. In this case, ang ginagawa ni Tim Cone, na iba compared sa ginagawa ng mga dating coaches, as pinaliit niya yung pool ng players niya into 12, 14
14, mga ganun lang yata max Dati kasi kumukuha ng mga 21 pool, tas kukuha ng 12 out of 21. Palit-palit yung players. Bawat tournament, iba yung players. Bawat tournament, 10 days lang yung practice. Kahit kumuha tayo ng European coach, kung ganun yung sistema dati na 22 players, isa-shuffle mo, tapos every tournament, 10 araw ka lang magpa-practice. Tandaan natin, in order para ma-master mo ang isang European system na sinasabi ng marami, kailangan mo ng maraming practice, 'di ba? Hindi mo makukuha sa 10 araw 'yan. Kumbaga, hindi, alam mo yung magkakaamuyan yung mga player. Alam niyo ba yung term na 'yon? Makukuha mo 'yan through practice, through chemistry, sa tagal ng pagsasama. Yung alam mo na yung mga habits ng teammates mo, alam mo na yung instances ng mga teammates mo, alam mo na yung kung saan tumatakbo to, alam mo na yung galaw, amoy mo na, kung baga kabisado mo na yung movement. Malaking bagay yon sa pag-polish ng isang basketball system. At yun ang ginagawa ngayon ng Gilas Pilipinas ni Tim Cone. Tinatakbo natin triangle offense, the basic. Not basic, pero isa pa rin to sa mga offense na talagang nag-revolutionize ng basketball. Ito yung offense na ginagamit ni Phil Jackson nung nag-champion sila with Michael Jordan. Ito rin yung same offense na ginamit ni Phil Jackson. Nag-champion siya ng 5 beses with Kobe and Shaq. With a lot of different na philosophies, maraming different sets, or syempre dahil sa evolution ng basketball, hindi siya same nung kay Phil Jackson, pero it's still a triangle na mas marami lang ibang bagay na dinagdag si Tim Cone. So, ito yung ginagawa nila. Kung bakit, ang isa sa mga bagay din, kung bakit nga ganun ka-effective ngayon yung Gilas Pilipinas ay dahil mas maliit yung pool ni Tim Cone. Sabi nga niya, kung talagang 12 lang, kung talagang pwedeng 12 lang at hindi may injured, 12 lang talaga yung kukunin niya, hindi siya magagawa ng 16-man pool. Ang reason naman kung bakit niya ginawa yun is para same players yung laging maglalaro sa court. Ibig sabihin, bawat tournament na lalaroan ng Gilas, same 5, same yung substitution, mapapamiliarize sila sa isa't isa. At the same time, every practice time, mas efficient. Mas, sasabihin ko sa inyo, sinabi rin to sa words ni Tim Cone, and ako bilang coach, mas madaling magturo sa 12 guys kaysa sa 30 people. Mas madaling turuan ang mas maliit na team kaysa sa mas malaking group. Yun lang yun. Lalo na ang triangle offense ay isang offense na sobrang tagal bago ma-master dahil sa sobrang dami nitong sets. Basically ang triangle is building good habits. Talagang nag-i-implant ka ng good habits sa player more than just skill, di ba? And yun yung ginagawa ngayon ng Gilas Pilipinas. Pero with that being said, hindi naman perfect world Hindi pa rin pero even with all that being said about Gilas Pilipinas, syempre we don't live in a perfect world. Marami pa ring ang mga players ay pwedeng ma-injured. And itong small roster, small pool ng Gilas ay pwedeng magkaroon ng mga injuries, di ba? Ngayon nga meron na di ba? So si AJ Edu, isa sa mga injury prone nating big man, and alam naman natin na medyo thin yung big man rotation nitong Gilas na to And napakalaking bagay sa AJ Edu dito. Especially kung napanood nyo siya ng World Cup. AJ Edu, unfortunately talagang lagi siyang tinatamaan ng injury. So, wala si AJ Edu madalas. Si Jamie Malonzo coming off an injury. Diba? Kaya nga napipilitan ng kunin si Japet Aguilar. Di mo napipilitan, pero si Japet Aguilar ay nag-retire na sa Gilas. Pero pinapabalik lang siya ni Tim Cone dahil nga talagang maliit yung rotation ng big man natin. And then, magkakaroon ulit tayo ng FIBA window this coming February, and na-injured si Kai just a couple days ago. Meron siyang leg injury na hindi pa alam as of this recording kung meron ng talks kung makakapaglaro ba si Kai, napakalaking bagay ni Kai kasi dun sa window natin next month magkakaroon ng rematch yung Gilas at yung New Zealand Tall Blacks, in which kung saan tinalo natin sila nung last meeting natin for the first time since sumali sila sa FIBA Asia. And ang laking bagay ni Kai Sotto dun sa laro na yon, yung presence niya sa ilalim, talagang nahihirapan umatake yung New Zealand. And kung hindi siya makakalaro dun, ang sabi naman ni Tim Cone, si Japet pa rin ang magiging substitute. Unless, meron nga daw i-present sa kanya, according to his words, kung merong i-present sa kanya na merong big man out there na kasing laki ni Japet at kayang gawin yung mga nagagawa ni Japet, then he'd be happy to look into that player, kung sino man yun. So, speaking of injuries, speaking of possible na maging injury, syempre hindi ko maiwasan bilang coach, bilang fan na mag-isip ng paano kung maraming may injure dito ng sabay-sabay. Sino kaya yung mga pwedeng idagdag dito? Mga players na pwedeng mag-fit in pa rin dun sa pool
na pwedeng i-incorporate pa rin dun sa ginagawa nilang program? Well, I have 2 players in mind na sa tingin ko pwede talaga na. Una-una is, alam ko nakita nyo na to sa news at lumabas yung news na to na si QMB or si Quinton Melora Brown, ang 6'10" big man ng UP Fighting Maroons na kaka-champion lang sa UAAP. According to him, meron siyang Philippine passport nung 16 pa siya or before 16. So, that makes him eligible para sa Gilas Pilipinas program. And alam naman natin na bihira yung mga 6'10" sa Pilipinas na ganito magiging eligible nga for the national team. And alam naman natin, yung pinakita ni QMB sa UAAP dun sa 1-year stint niya is nothing but exceptional. Ito yung big man na talagang kailangan natin to, pwede to eh. Wala nang ibang ganitong player. Ito yung 6'10" kasi laki ni AJ Edu, and ang playstyle ni QMB is more, hindi siya Kai Soto, hindi siya Japet Aguilar, hindi siya AJ Edu eh. He's more of a traditional big, di ba? Siya yung hihingi ng bola sa poste. Hindi rin siya kagaya ni Junmar Fajardo na nagagalawan ka sa poste, hihingi ng bola, pero he's more of a guy na, block shots, 'di ba? Magaling sa mga putback, rebounding, box out, ganyan. Hindi siya matakaw sa bola para umiscore, which is also perfect. Although hindi siya kagaya ni Japet at nila Kai na ganong klaseng shot blocker or AJ Edu na ganong klaseng defender, pero he can be a big body in the middle of the paint. And yun nga, like I said, wala nang ibang 6'10" sa Pilipinas na may ganong klaseng skill set. Kung mapapatunayan talaga, sabi nga ni Boss Al Francis Chua, kung meron talaga siyang passport, ipakita lang niya and then they will look into him. So, kung talagang ma-prove ni QMB na talagang meron siyang passport at makapaglaro siya sa Gilas, I think, personally, magiging malaking addition to para sa Gilas Pilipinas. And also, he is also 24 years old only, na marami pa tong igagaling. At lalo na kapag na-develop to with the coaching ni Tim Cone at matuto to within the triangle offense, which is, like I said, an offense that teaches good habits sa players. QMB sa akin, like, wini-wish ko talaga eligible si QMB at makapaglaro siya sa Gilas. Another one is RJ Abarientos. I think you guys saw this coming. Hindi na to masyadong makakasakit sa chemistry ng Gilas Pilipinas kasi Ginebra player na to eh. Ito yung recently drafted point guard ni Coach Tim Cone, si RJ Abarientos, ang pamangkin ni Johnny A, the legendary Johnny Abarientos, the only Filipino player na nagkaroon ng physical NBA contract. Diba? What can you say? Ito, bakit si RJ napili ko? Well, unang-una, Ginebra na siya. Pangalawa, hindi na siya mahihirapan sa adjustment sa team dahil nga they're running the same system. Kasama niya na yung backcourt niya ni si Scottie Thompson and si Coach Tim Cone. And di ba naalala nyo, maraming talk. Every time ipopost tong lineup na to or yung roster na to, maraming nagsasabi, walang pure point guard, blah, blah, blah. Hindi totoong point guard si Scottie. Hindi naman consistent na point guard si CJ Perez. Hindi totoong point guard si Chris Newsome. Totoo yun. Pero they work as... gumagana na sila as is eh. Alam mo naman, ang triangle, hindi naman yan kailangan ng isang totoong point guard. For as long as alam mo yung sets mo, alam mo yung player movement mo, you'll be okay. So, RJ Abarientos, ayan, kung naghahanap sila ng true point guard na kailangan nila, na kayang maging umiscore, di ba, kayang tumira sa labas, at the same time, can make plays, and like I said nga, familiar na sa offense, isa sa mga main guys ni Coach Tim Cone sa Ginebra, RJ Abarientos yung pinakamadaling choice na feeling ko siya, kung merong mawawala sa mga guards na to or may injure sa mga main guards natin, in which si Chris Newsome, Scottie Thompson, si Jay Perez, maybe si Dwight Ramos, talagang feeling ko si RJ Abarientos talaga yung pinaka no-brainer na idagdag eh. So, RJ Abarientos, isa sa mga honorable mentions, actually, di honorable mentions eh. Andun na siya sa lineup. Si Japet Aguilar pa rin. Like, hindi officially nakasama si Japet sa pool ng Gilas Pilipinas. Talagang nagko-cover lang siya dahil nga laging injured si AJ Edu. Si Kai Soto mukhang injured and wala talaga tayong replacement for a big man eh. So, although itong Gilas team na to is matangkad na talaga to compared sa lahat ng past Gilas teams, malaki na tayo, wala na tayong problema sa height eh. Kaya nga yung naturalized player natin is a 6'6" wing player, di ba? Dahil okay na tayo sa bigs. For the first time, and finally we are. Pero considerably, or generally talaga, maliit pa rin yung big man pool natin sa Pilipinas. Kuya Japet, sorry.
Alam kong gusto mo na mag-retire pero kailangan ka pa rin ng country. Please, sana maging healthy ka pa rin at sana continue ka pa rin na maglaro para sa Gilas. Hindi, yun lang yung thoughts ko with Gilas. I just wanted to give my hats off to Gilas and I just wanted to shout out yung talagang accomplishments nila this past year. Alam mo yun, kailangan lang talaga natin bigyan ng credit. And syempre, yun yung mga ako bilang coach, bilang fan, di ko maiwasan na mag-isip ng pwede pang magawa para sa Gilas. And yun, yung mga additions ng few players kung saan pwede tayo mabutasan. Dahil solid naman na siya as is, pero yun nga, we don't live in a perfect world eh. E ngayon nga tinatamaan na ng injuries yung Gilas eh. Well, ako lang naman to and hopefully makita ko yung mga players na binanggit ko sa Gilas in the future. That's it for this topic about Gilas, guys. Magbabalik ang The Breakdown.